Ng hapon po, ma'am. Magandang hapon din po, Sir Gigi, at para po sa magiging lagay naman po ng panahon, una po muna yung thunderstorm na nangyari po dito po sa Kamaynilaan. Dulot lang po yung localized thunderstorms. Ibig sabihin po, masyado pong mainit po yung ating kalupaan kanina. Kaya po, ito po ang isa sa o yung triggering mechanism po kung bakit po nagkaroon po ng mga thunderstorm ngayon pong hapon. At wala po itong kinalaman dun po sa bagyong ating minomonitor. Samantala naman po, kaugnay po ng bagyong Ompong, pumasok na po ito ng Philippine Area of Responsibility alas 4 po ng hapon sa ngayon. At huli po itong namataan sa layong 1,400 kilometers silangan po ng Tuguegarao City. Taglay po nito ang lakas na hangin na 160 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman hanggang 195 km per hour. Inaasahang kikilos po ito pakanluran sa bilis pong 20 km per hour. Inaasahan po na taliwas po sa nakaraang report na magkakaroon po, isang araw lang po ito magtatagal dahil po bahagyang nagbago po ang tatahakin po nitong direksyon at kikilos po ito pahilaga. 3 araw po ito mag-i-stay po dito sa Philippine Area of Responsibility. Sir Giki? Opo, so ibig sabihin, ma'am, ito pong bagyong ito ay habang naririto ng 3 araw, yung habagat, nandiyan pa ho ba yung habagat? Hatakin pa ho ba nitong bagyo na ito? Sir Gigi, although may habagat pa rin po dito po sa katimugang bahagi po ng Pilipinas, ang mga pagulan po ay dito na po, offshore na po, sa karagatan na lamang po. Hindi na po gaano nito mapag-iiba yung habagat. Samantala naman po, unti-unting lalakas yung hangin mula sa hilagang silangan o yung pagmumulan po ng hangin o yung tinatawag po nating northeast monsoon. Kaya naman po, habang ito po ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, lalakas ang hangin mula sa hilagang silangan. Dahilan po para magkaroon po ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan naman po dito po sa Northern Luzon at Eastern Seaboards naman po ng Central at Southern Luzon. Kaya po panawagan po sa ating mga kababayan kung pwede po habang nandito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ompong, wag po munang maglayag dito po sa baybaing dagat po ng Northern Luzon at sa Eastern Seaboards naman po ng Central at Southern Luzon. Pero pagdating naman po sa weather o sa panahon po, sa pagdaan po nitong bagyong Ompong ay wala naman pong gaano mga pagulang maidudulot dito po sa Northern Luzon except po yung may hinang pag-ulan. Opo, yung chance po nito na mag-landfall, ano po ang data na nakukuha niyo po? Sa ngayon po nasa mababang antas po ang posibilidad na ito po ay magla-landfall pa dahil po sa yung mga forecasting tools po natin nagpapakita na medyo matagal man po ito sa PAR ay hindi na po ito gaanong makakalapit po sa Philippine landmass kung hindi po magbabago ang kasalukuyang galaw nito. Opo, so ang dapat talagang bantayan, partikular ng mga kababayan natin sa may Eastern Seaboard at Northern Luzon, yung pong malalaking alo na idudulot po nitong bagyong ito. Tama po yan. Dahil sa pagdaan po nito nga ay lalakas po ang hangin mula sa hilagang silangan. Kaya naman po, yun po yung medyo delikado po pagdaan po nito bagyong Ompong, maalon hanggang sa napakaalon gaya po ng inyong nabanggit. Ang baybaying dagat po ng Northern Luzon at yung Eastern Seaboards po ng Central at Southern Luzon. Opo, may paalala po kayo sa mga kababayan natin? Yun na lamang po siguro yung ating mga kababayang mangisda, wag po muna silang pumalaot dito po sa aking nabanggit na mga baybaying dagat. Maraming salamat po sa pagkakataon si Ma'am Glyza Estoliar, weather forecaster ng Pag-asa. Salamat po.